Nagsimula ang story na ito sa isang grupo ng mga ngaso. Isang gabi ay naglilibot sila sa gubat at biglang may narinig silang mga ingay mula sa bahagi ng gubat, pumosisyon sila at binaril ang bahagi ng gubat na iyon. Tumigil na sila sa pagbabaril, isang lalaki ang lumapit para tignan kung may natamaan sila. Sumigaw ang lalaki at bigla itong nawala, naalerto ang lahat at bumalik ang lalaki at may malaking sugat na ito sa mukha. Duguan ito at nanghihina. May naririnig pa silang ingay mula sa harapan nila. May nakita silang mga bakas ng paa, patuloy ang ingay malapit sa kanila. Umalis na ang iba nilang kasamahan para ipagamot ang lalaking nasugatan sa mukha, tumakbo ang lalaki, at natrap ito ng lubid, kinain ito ng isang halimaw. Isang pamilya ang lilipat sa lugar na iyon, sakay sila ng isang eroplano. Dalawang babae ang kasama nila, ito ay si Nora, at Mare, kasama nila ang tay nilang si Nate. Lumapag na ang eroplano nila at binaba na nila ang kanilang gamit sa isang inn. Sila ay nasa Africa, kaya mainit dito. Uminom ng tubig si Mare at Nora. Nakita ni Nate ang kanyang kaibigan niya ito, siya ay si Martin. Binati ito ni Nate at kinuha na ang mga gamit nito para dalhin sila sa kanilang pagpapahingahan. Nag-uusap sila habang nasa kotse. Nakarating na si Martin at sina Nate, Nora, Mare sa bahay ni Martin. Kinuha nila ang mga gamit nito at pinasok sa loob ng bahay. Hinanap agad ni Mare ang wifi nila Martin pero sinabi ni Martin na wala silang wifi at signal sa mga susunod na araw. Nakita ni Nate ang mga litrato sa dingding ng bahay ni Martin. Tinignan ito nila Mare at Nora. Naghahanda na sila ng makakain. Tinawag na ni Nate si Nora para sumabay na sa kapagkainan. Kumain na sila ng sabay-sabay. Nag-uusap sila at biglang tumayo si Nora at umalis ito, nabigla kasi ito sa sinabi ni Mare tungkol sa nanay nila. Lumabas na din si Nate at Martin. Nag-usap-usap sila at umiinom sila ng alak. Naiintindihan ni Nate at Martin ang nararamdaman ni Mare. Nasasaktan si Mare dahil sa pagkawala ng kanyang nanay, ganun na din si Nate kaya naglabas ito ng saloobin kay Martin. Maagang gumising si Nate at si Martin. Lilibutin kasi nila ang lugar. Sumakay na sa kotse si Mare, Nora, at Martin at umalis na sila. Habang nasa sasakyan sila, kumakanta si Nora, dahil nasasabik ito, nakakita din sila ng isang giraffe at mga ostrich pati na din mga elepante. Kinuhaan ito ng litrato ni Nate. Nakarating na sila sa destinasyon nila. Huminto sila at bumaba ng sasakyan at sinabi ni Martin ang mga pangalan ng bundok. Kinuhaan naman ito ng litrato ni Mare. Nakakita sila ng leon. Natakot si Mare at Nora. Sinabi ni Nate na ang leon ay nagiging marahas pagdating sa tahanan nito. Nilapitan ni Martin ang mga leon at tumakbo ang mga ito papalapit kay Martin, niyakap siya ng leon. Nakita ni Martin na sugatan ang babaeng leon, nilapitan niya ito pero matapang ito at hindi pinapayagan ng ibang leon na makalapit si Martin dito. Umatras na si Martin at bumalik na sa sasakyan. Sumakay na ulit sila ng sasakyan. Babalik sila sa bayan para magtanong-tanong kung anong nangyari sa leon. Nakarating na sila sa bayan, bumaba si Martin at binabalaan sila na hindi iyon pang turistang lugar. Sinabi din ni Martin na iba na ang lengwahe ng mga tao dito. May nakita si Mare at Nora na isang kambing, nilapitan nila ito pero tumakbo ang kambing. Nilapitan naman ni Nate ang mga anak niya at sinabi na wag sila lalayo, may mga patay na tao na nakita si Martin. Marami ito at hindi nila alam kung ano at kung sino ang gumawa dito. Nawala si Nora at hinanap nila ito. Biglang sumigaw si Nora, dali-dali namang pumunta si Nate doon. Nakita na nila si Nora at nakita ni Nora ang patay na tao at isang kalabaw. Kaya ito sumigaw, nagmadali na silang umalis sa lugar na yon. Ginamit ni Martin ang radyo para tawagan ang kanyang kaibigan at para na din humingi ng tulong. Habang nasa daan sila ay may lalaking sugatan ang humarang sa kanila. Bumaba si Martin at Nate. Hindi nila maintindihan ang sinasabi ng lalaki, may narinig na ingay si Nate at hinanda niya ang kanyang baril. Bumalik naman si Nate para kumuha ng mga gamot. Hindi niya pinapalabas si Nora at si Mare. Tutulungan na sana ni Nate ang lalaking sugatan pero hindi na ito humihinga, sinubukan ni Nate na iligtas ito. Sinundan naman ni Martin ang isang hayop. Nagulat si Martin dahil may mga ibon na sumulpot, hindi na naisalba ni Nate ang lalaki,
Nakarating sa ilog si Martin at may nakita itong bakas ng paa ng hayop. Binaril ni Martin ang isang leon, narinig naman ni Nate ang mga putok ng baril kaya sinundan ito ni Nate. Nakita ni Nate ang isang leon at hinabol siya nito. Tumakbo ng mabilis si Nate papunta sa sasakyan, bumangga ang leon sa sasakyan at nag-crack ang salamin ng sasakyan. Sinabi ni Nate na i-drive na ang sasakyan, inabanti ito ni Nora, nabangga sila sa isang puno, nag-aalala si Mar at si Nora. Ginamit ni Nate ang radyo para humingi ng tulong. Sumagot si Martin, buhay ito at sinabi ni Martin na may isang leon ang biglang sumulpot. Sinabi ni Nate na hindi gumagana ang sasakyan at inatak din sila ng leon. Ginamot ni Martin ang sugat niya at sumigaw ito. Narinig naman ni Nate ang sigaw nito. Pupuntahan ito ni Nate pero pinigilan siya ni Martin dahil nakatitig dito ang leon at papalapit na ito kay Nate. Naghanda na si Nate at ang mga anak niya, hinanap nila ang bag na may baril. Nakita na nila ito, inayos na ito ni Nate. Sinabi ni Martin na wala na ang leon sa kanya at umalis na ito. Umakyat si Nate sa bubong ng sasakyan at hinanap ang leon. Tinuruan naman ni Martin si Nate kung ano ang hahanapin ito. Lumabas si Mare sa sasakyan at pupuntahan daw nito si Martin. Nakita ni Nora ang leon at inatak nito si Nate. Pumunta si Nate sa ilalim ng sasakyan. Patuloy pa din sa pag-atake ang leon. Umakyat ang leon sa taas ng kotse, kinuha ni Nate ang baril at inatake ito ng leon. Habang inaatake si Nate ng leon ay sinaksak ni Nora ng tranquilizer ang leon sa likod na bahagi nito, umalis ang leon at unti-unting bumabagal ang lakad nito. Nakita na ni Mar si Martin, inalalayan niya ito papunta sa kotse. Nakarating na si Mar at si Martin sa kotse, ginagamot ni Nate ang sugat ni Martin, umaray sa sakit si Martin, patuloy sa paggamot si Nate. Nakabantay pa din ang leon sa sasakyan nila Nate at Martin. Gabi na at na-stranded sila sa loob ng sasakyan, patuloy pa din sila sa pagtawag ng tulong sa radyo, pero walang nakakarinig sa kanila. Nagising na si Martin at pinainom ito ni Nate ng tubig. Kinamusta ni Martin ang mga anak ni Nate. Sinabi ni Nate na ayos lang naman sila. Sinabi ni Martin na ngayon lang siya nakakita ng ganun kabangis na leon at tila ba ay alam ng leon kung ano ang aatakihin nito. Nakatulog si Nate at nanaginip ito, hinanap niya si Nora at Mare. Ginigising din ni Nate si Martin. Nakita nito na kinain sila ng leon. Nagising si Nate at nakita niya si Nora at Mare na tulog, may narinig sila sa radyo at iba ang lengwahe nito. Isang sasakyan ang lumapit sa kanila. Bumaba si Nate ng sasakyan at nakipag-usap ito at nagmakaawa na ilabas sila ng village. Pumayag ang boss kapalit nito ay babayaran siya ni Nate ng pera. Pumayag si Nate at binukasan ng mga lalaki ang sasakyan ni Nate. Biglang pinalo si Nate ng baril sa ulo. Natumba si Nate. Umatak naman ang leon at kinagat ang mga armadong tao. Binaril nila ang leon, tumakbo si Nate papunta sa kotse ng mga armadong lalaki. Hinanap ni Nate ang susi sa loob pero wala doon. Sinabi ni Nate na nasa lalaking dilaw ang damit ang susi. Bumaba si Nate sa ilog at nakita siya ng leon, umakyat si Nate sa taas ng puno at hinulog ang radyo niya sa baba. Nakita ng leon ang radyo at narinig nila Mare at Nora ang leon. May ahas sa taas ng puno, tutuklawin na sana si Nate pero naunahan niya ito. Nilaglag niya ang ahas at napunta ito sa leon. Bumaba na si Nate ng puno at nagtago siya sa tubig. Naamoy ng leon ang dugo ni Nate, pero nag-ingay ang mga anak ni Nate. Napukawan nag-atensyon nito sa malayo. Dahan-dahan umahon si Nate sa tubig at nakita niya ang isang lalaki, dilaw ang suot nito at kinuha ni Nate ang susi. Ginamit ni Nate ang radyo at nagradyo ito kila Nora at Mare. Kinuha ni Nate ang baril ng lalaki. Inatake ng leon ang sasakyan nila Mare, Nora at Martin. Nakapasok ang ulo ng leon, prinotektahan ni Martin ang mga anak ni Nate. Lumabas sila ng sasakyan. Nahulog ang sasakyan nila sa bangin, nahulog din si Martin, nakita ito ng leon at nilapitan ito. Inatak ito, tumulo ang gas at nagsindi si Martin ng apoy at sumabog ang sasakyan kasama si Martin at ang leon. Nakarating na si Nate sa sasakyan, nasugatan si Mare at ginamot ito ni Nate. Nakita ni Nate na sumabog at umuusok na sasakyan ni Martin. Kinaumagahan ay umalis na sila Nate at ang anak niya sa lugar na iyon. Nakagat si Mare ng leon, kaya nagmamadali itong pumunta sa lungga ng mga leon. Huminto sila doon at bumaba,
hahanap sila ng gamot para sa sugat ni Mare. Nakakita sila ng isang bahay at pumasok sila dito, walang tao dito. Hiniga si Mare sa lamesa at tinignan ni Nate ang sugat ni Mare. Naghanap si Nate ng mga medical box at mga panggamot. Nilibot nila loob ng bahay. Nakakita si Nate ng isang alak at ginamot na niya si Mare. Pumipilipit sa sakit si Mare. Binalutan ito ni Nate ng tela. Lumabas si Nate para maglibot-libot. Nakita ni Nora at ni Mare ang leon na pumasok sa loob ng bahay. Nagtago si Nora at Mare, nakita na sila ng leon. Sumigaw si Nora at narinig ito ni Nate, tumakbo si Nate at binaril ang leon. Umalis ang leon at tumakbo. Binuhat naman ni Nate si Mare at lumipat sila ng bahay, nilock ni Nate ang gate, at hinanap ang leon para harapin. Tumakbo si Nate sa malawak na kapatagan at doon niya hinarap ang leon, kinagat-kagat si Nate ng leon at sinaksak niya ito. Duguan na si Nate at kakagatin na sana si Nate sa leg ng leon, pero tinulungan si Nate ng maamong leon. Kinagat ito ng mga maamong leon, dumating na si Bungie, at tinulungan si Nate at binaril ang leon na mabangis, na naginip na naman si Nate, at nang magising ito ay nasa hospital na siya. Ginising ni Mare at ni Nora si Nate, tinanong ni Nate kung ano ang nangyari. Sinabi ni Mare na si Bungie ang tumulong sa kanila, at nagdala sa kanya sa hospital. Lumipas ang araw at gumaling na si Nate. Bumalik sila sa lugar na iyon at kumuha ng litrato. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.